may problema yung channel mo, to gumawa ka ng bago, medyo alanganin talaga yun. Kailangan mo muna i-sort out yung yung existing channel mo. Madaling solusyonan yan eh. Magpagawa ka ng channel doon sa Pero, Pilipinas kung sino gumawa ka ng bagong channel na hindi connected sa tayo. Yun lang yun. Panibago talaga, as in panibago lahat. Panibago. Kasi ako, even yung origin, kung saan ginawa, ibahin mo. Let's say, kung meron kang kakilala sa Pilipinas, doon mo ipagawa yung channel. Sabi ko nga, ayusin ko tong channel na to if ever yung sa payment ba, kasi di ko talaga ma-change country. Kaya nga di ako makamember kay Mayor kasi nga di ko talaga ma-change country kasi talaga siya, failed yung aking subscription. So sabi ko, hindi mo pwedeng palitan yung AdSense niyan? Papalitan mo yung yung wala pang AdSense to, Ninong Pao, di ba? Wala pang AdSense tong pangalawa ko kasi nga di ko live in Europe, yung live yung List in Croatia. Mahabang proseso daw. Kailangan ko mag-change country. Then after ko mag-change country, kailangan kong i-delete ang AdSense. Ganyan, Tapos sabi naman nila, once na nag-apply ka ng new AdSense, ang mangyayari, i-reactivate ka lang din naman daw. Sa doon sa existing channel mo. So kailangan pahingahin mo siya ng 6 months onwards para totally ma-delete siya. Which is sabi ko, sabi ko, ito na lang talaga gagawin ko. Itong HR namin ngayon, kausapin ko talaga to paano mag-apply ng tax. Mag-apply na lang talaga ang tax nitong channel na to. Oo. Kasi it's not about money naman. It's not about the tax money na babayaran mo. It's about the declaration of your tax obligation. Yun ang dito. It's not about sa money na ibabayad. Oo. It's not about the declaration yung mga income mo. Yun yung pinag-usapan dito. It's not about sa ibabayad mo. Wala sa nagpakaalam kahit papiso lang yan. Ang importante, nag-declare ka na hindi ka, ba yung tawag doon? Na may kinikita ka. Yun eh. Yes. Yun yung importante. Oo. Wala silang pakaalam kahit papiso. Baka nga pagka-declare mo yan, tax exempt ka pa kasi magkano lang ba kinikita mo dyan? Let's say, magkano lang? $100. Baka ma-tax exempt ka pa dyan. Diba? Ano to? Doon sa AdSense, pag sinabi yung tax, anong kailangan? Number lang naman, di ba? Yes, tax number. Okay. Sa Pilipinas, TIN. Kaya mas maganda sa Pilipinas na lang kayo i-attach na lang sa Philippines. At least, dyan sa work mo dyan, wala kang tax number? Hindi kang binigyan? Meron. Ito nga ang ginagamit ko ngayon. Yun nga, ang problema, kailangan mo kasi siyang manually, personally i-apply. Wala kasing automatic. Hindi siya automatic. So, kailangan nasa AdSense din, nasa YouTube analysis naman din yan eh. Na yung lahat ng ini-income mo, na siya, may taxable na siya from US. Diba? May bawas na siya ng tax. Tapos, sa origin, ang tawag doon, sa home country, not home country, kung saan ka na, residing country, magbabayad ka rin ng particular tax. Yun yung sinasabi na kung saan kang bansa, mag-implement silang tax sa bansa kung nasaan ka, magbabayad ka rin ng tax. Which is Croatia, kailangan ko magbayad. Pilipinas, pwede pong pasigurong. Ganon. Dito, di pwede kasi nga, mag-apply kasi ako ng permanent residency, eventually, maybe citizenship, hindi siguro. Permanent residency, baka isa yung factor na yun na masilip at di ako ma-approve. Na hindi ka nagbabayad ng tax? Meron akong income na hindi binabayaran ng tax. Hindi declared. Hindi declared. Baka kasi masilip yun. Kasi nga, alam mo kung bakit masisilip nila. Naka-attach kasi siya sa bank account ko dito. Which is makikita kasi ng bank account. So, hindi mo pwedeng i-attach yung tax number mo dun sa trabaho mo. Hindi mo pwede ikabit dyan sa AdSense mo. Isa yun eh. Naka-attach nga siya, Ninong Pao, pero hindi kasi siya matik nagkakaltas. Kasi ang pagkaltas kasi ng tax dito, si employer ko, once na pinasok nila yung salary ko, separate yung pagbabayad nila ng tax. Hindi siya together. Nakaseparate. Which is, kahit na i-attach ko pa yung tax ko dito, hindi automatic magkakaltas si bank. Kasi di naman authorize si bank ang magkaltas ng tax eh. Iba naman yung tax office eh. Kailangan mo i-declare.
Sa AdSense, nakakaltas si AdSense, matik yun. Kasi magkakaltas naman talaga si US, di ba? Yun. Pero feeling ko Hindi, yung sa'yo, that's an kasi easier pag, solution na pumunta ka sa BIR, tanungin mo sa kanila na how to declare this, how to yung to connect my YouTube Ito nga ang account. problema. Yan nga ang problema kasi una sa lahat, tamad silang mag-English. So, mahirapan ako maghanap ng mag-i-English. Una yun, ha? So, siguro kung ako talaga hustler lang ako mag-Croatian, siguro probably I can handle it by myself. Pero ngayon kasi mahirap. Tamad silang mag-English, wala sila pag-alam. Ayaw mo mag-Croatian? Bahala ka dyan. Ganyan. Tapos pangalawa, wala silang alam about YouTube dahil hindi uso ang YouTube dito. Hindi uso dito yung mga Facebook na kumikita, bihira. O, Pilipino lang mahilig ganito. Nag-earning ng social media. Dito hindi uso. Pangatlo, pag pumunta ako ng tax office at makuha ko yung form para mag-apply ng tax, pupunta ako ng bank para kuhanin yung statement na meron niyang pumasok from YouTube. Actually, nakalagay dito Google from Ireland. Ireland ang connection ng aming Makikita nila doon sa bank na may pumapasok na pera sa'yo na walang tax. Makikita nila yon pumapasok. Example, nakailang sahod na ba ako? Pangalawa pa lang yata. Nakailang sahod na ba ako? Tatlo? Tatlong sahod pa lang ako, makikita nila yon na pumapasok yung tatlong sahod ko. Sa bank account ko. Ngayon, bibigyan ka nila ng statement. Once nakuha mo yan, syempre magbabayad ako doon. Ngayon, maghahanap ako ng accountant na mag-aayos ng aking tax na sila yung mag-a-apply. Magbabayad ako dun sa accountant, syempre wala namang libre. Tapos pag nag-apply ako, magbabayad na naman ako sa application ng tax. Tapos after nun, magbabayad na naman ako ng tax. Yung kinita kong 200 euros, kulang pa. Wait. Gawa ka na lang ng bagong channel? Kaya yung life niya. Nakaka-stress, no? Kaya nga, naggagawa talaga ako ng channel kasi nga nakaka-stress mag-apply ng tax kasi nga ang dami mong babayaran. Babayad ka sa bank, sa statement, magbabayad ka sa accountant na mag-aayos, magbabayad ka sa application, magbabayad ka pa ng tax, naubos na yung kinita mo, baka mag-abono pa nga daw ako. Yung the process masakit na sa ulo Masakit sa ulo dito kasi manual, hindi siya automatic. Manual mong lalakarin. Ma'am Life, diyan ba sa Switzerland? Is it easy na you're not having problems there? Wala naman. Okay naman. Kasi for example, meron dito yung kapag yung income mo below 11,000 per year yata, wala kang tax na babayaran. Maganda yung ganun. Kasi ganyan din mangyari kay Ma'am Liz, na ganyan din. Baka at the end, tax exempt ka rin pala. But you have to pero kailangan mo mag-declare. Yun nga lang, kailangan mo mag-declare. Nakikita kasi sa bangko, kasi sa bank account mo, tapos doon na automatic, tapos yung bangko magsasabi na, ito yung may income siya na ganito. Yun yung i-declare. Tapos, yung bangko na mismo yung magsasabi na ito yung taxable. Parang ganun. Tapos meron may automatic na yung sa salary na tapos no parang annual yata, meron yung parang yung kung magkano yung babayaran. Tapos kasi nga included na yun kasi kami, for example, may asawa kasi ako. Tapos dalawa kami magbabayad ng income. Tapos 'di ba ng income tax, tapos yung may minus pa diyan kasi nga may anak, may mga ganyan. Yun lang yung medyo kahirapan. Asawa ko nga lang yung magawa ng tax declaration. Buisit na pin na yan, di na nakarating sa akin. Kaya galit siya kahapon. Pero wala pa rin ba hanggang ngayon? Pero nag-apply na ako kasi nag-troubleshoot na ako ng PIN. Kasi dati ang requirement sa troubleshooting of PIN, 3 tries lang. Ngayon, kailangan 4 na tries na. Hindi dumating yung 4 na tries, then they will help you with getting a manual PIN. Hindi ko alam, bumili pa ako ng postbox. Ang mahal-mahal ng postbox, magkano rin yun? 350 dirhams. Magkano 3,050 dirhams? Times 15. Uy, ang mahal na.
Tapos hindi pa marating. Ang matindi nun, nawala ko pa yung susi ng postbox ko. Wala yung susi ng postbox ko. Parang Yun nga, Parang may hindi ko something na naisip talaga yun. dito kasi dito walang tax eh. Paano kaya wala namang income tax dito so I guess wala na ako ibang issue, di ba? Do I need to put any US tax number? Di ba hindi naman? Hindi. Hindi. Kasi dito walang tax eh. So hindi na issue yung itataxan nila ang ano, walang income tax dito, I mean. Oo. Ay nako. Buti pa kayo nag Basta sa akin, ewan ko. Puro palabas. O, alam nyo na ha. Yung Gcash na lang. Nasayang wala ba nagpa-Gcash today? Ay, nagpa-Gcash ng palipad today? Wala pa. Nakaalis Wala. na si Husky No Limit eh. Si Husky No Limit dapat eh. Ano yan? Ano mabait yan siya? Sabi ni Husky, busy kayo dyan. O, sige, exempted ako. Ang saya naman. In fairness naman, marami naman tayong natakel. Yun. Pero yung sa totoo lang ako, Yung na dapat ako eh, I'm into my, yung third channel na dapat ang ipapamonetize ko. Kaya lang inuna ko muna yung ginawa ko ng channel yung kapatid ko nga, si Ricky Vlogs. So far naman ngayon Sinong Ricky? Yun yung Ricky nagbabike last time. Ano pangalan? Rico Oronan? Yung bunso namin. Hindi. Kapatid mo yan? Kapatid ko yan, si Ricky Kapatid mo yan? Vlogs. Yes. Rico lang si Ricky Oronan. Hindi si Ricky Oronan. Si Ricky Iba Oronan, yun. monetize na yun eh. Si Ricky Vlogs. Yung bike nga, din. As in, ginawa lang namin Ricky channel niya. Vlog. R-E-E. Basta Ricky. R-E-E. K-E-E. R-E-E. Huwag mo nang hanapin, ipipin ko na lang. Oo nga, pinahirapan mo pa ako. Yan, kapatid ko yan. So far ngayon, nakaka 500 watch hours na siya. In less than 10 days. Wow, so Pero nung kailangan natin ika-third day niya, naka 550 na yan. Tapos bumalik ng 380, bumalik ulit ng 518, bumalik ulit ng 450, pabalik-balik. O, paharang muna ako sa'yo, Ninong Pao. Wait lang. Sa akin automatic yung harang. Hindi, andito kasi ako sa kanya pumasok. Hanapin ko yung Ricky. Wait lang, paharang muna ako. Hindi, kaya alam mo kung ba't nagharang, pinindot ko yung parang. Alam niyo ba kung saan pinipindot yan? Oo. Sa laptop ha? Saan? Sa laptop? Ay, ewan ko kung makikita mo. I-message mo. Kasi dyan sa may laptop, di ba, merong, yung may end, makikita mo yung end of live stream, paano from right to left, end of live stream, yung share, yung save, yung highlights, tapos ipopost yung post ng, basta may makita ka may $2 sign dyan sa taas, up